Nanumpa si Pamela Barcuatro bilang miyembro ng PDP Laban. Ginanap ang formal na panunumpa ni Cebu Governor Pamela Barcuatro sa headquarters ng PDP Laban sa Manila at officially joined the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban nitong Hunyo 11, 2025. Kasama sa dumalo ang dating USEC ng Department of Energy at Vice Chairman ng PDP Laban na si Yusek Alfonso Cusi at iba pang miyembro ang saksi. Nanumpa bilang Provincial Council President ng PDP Laban si Governor Pam Barcuatro at sinabi nito nagagampanan niya ang pagiging Provincial Council President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Sa kabila nito, bilang bagong halal na gobernador ng Province of Cebu, una niyang tututukan ang kakulangan sa healthcare. Of course, yung access to healthcare is my number one priority kasi medyo napabayaan ng past administration yung healthcare situation sa Cebu ngayon. So of course, we have to bring back investments to the province of Cebu, no? Decentralize the economic activity kasi medyo nasa city ngayon, wala masyadong economic activity sa province, no? As would our per capita income would show, we have lesser per capita income compared to the national average. Dagdag ni Barcuatro na palalakasin ang turismo ng Cebu dahil anya hindi sapat ang kinikita ng probinsya at isa rin sa kanyang aayusin ang mga ospital. But we have to fix the hospitals and also infrastructure, no, before we expect really a full-blown tourism activity in Cebu. Mababalik yung tourism ng very substantial amount numbers yung tourism namin ngayon. Nagbanta naman ang gobernadora patungkol sa illegal na gawain na sumisira sa probinsya at sa social media post ni Governor Pam Barcuatro, sinabi nito babala sa gumagawa ng kriminal sa Cebu sa mga illegal na aktibidad na sumisira sa probinsya at sangkot sa droga, katiwalian, child porn, human trafficking, illegal na pagsusugal, illegal quarrying at iba pa. To look into our crime situation in the province, no, because that is one deterrent to tourism, no, something that we need to look into also. Not only the infrastructure but also our crime situation and crime rates. Earlier, no, yung corruption talaga. Bring back the investment corridor to the province of Cebu and minimize corruption para more job generation, ma-improve yung quality of life ng mga citizens, ng mga constituents sa Cebu. Para sa Road News Arangkada, Boboy Patriarca, nagbabalita.